Hi everyone, how are you today? I am Ernan Aliman, and today let's talk about the BIOS or the legacy BIOS and the UEFI. So if you are taking the operating systems course, mapa IT ka man or CS, swak na swak ang topic na ito sa inyo. So sa akin, for my CS402 students with the operating systems course, mas maganda or mas advantage kung meron kayong knowledge, kung meron kayong mga kaalaman pagdating sa BIOS. So, ano ba itong BIOS? So, sinauna, BIOS or legacy BIOS, ito yung ginagamit natin. And then nowadays, I think obsolete na yung legacy BIOS. Nowadays, we are using the UEFI BIOS. So, newer systems, newer motherboards, newer drives, naka-UEFI systems na yan siya lahat. So, ano ba itong BIOS? So, BIOS is a firmware. So, but before we will talk about the BIOS, so background check muna or i-summary lang kung ano yung operating system, kung ano ba yung function ng operating system natin. So, from the definition, the operating system is the software responsible for controlling, integrating, and managing the individual hardware components of a computer system. So, si operating system is parang siya yung middleman na software between the application software and then these different devices or drives na naka-attach sa ating computer system. Siya yung middleman. Siya ang nagko-communicate between software and hardware. So, kung merong middleman between software and hardware, meron ding middleman between the devices patungo kay operating system. So, paano ba? Ano bang ibig sabihin ni sir? So, when the computer starts, so pag-press nyo ng power button, the first letters or the messages na mag-display sa screen, it is capable or it is made possible by the BIOS. So, BIOS muna yung sinauna. It is made possible by BIOS. So, si BIOS naman dito, siya yung middleman between the software, the system software, and the hardware. So, ano ba yung function ni BIOS? Initially, we need the help of BIOS or Basic Input-Output System. Yun yung meaning ng BIOS. Basic Input-Output System. From the word basic input and output system. So, think of a devices na under sa input and think of devices na under sa output. When we talk about input, ano yung mga devices na pang input device? For example, yung mga devices na papasok yung data like mouse, keyboard, microphone, di ba po, papasok sa computer system yung data niya. So, input devices siya. So, output devices is palabas. Like, for example, the printer, the screen, the monitor, the projector. Yun yung mga output system. So, sino yung nagko-communicate dyan between those input devices, output devices, and then si operating system? Sino yung capable dyan? So, ang capable dyan is si BIOS. So, merong mga settings sa BIOS na ating ina-adjust, siniset, kine-configure. Pwede nating i-disable, i-enable ang specific device doon sa BIOS setting. So, the program of a computer's microprocessor uses to start the computer system after it is powered on. Kung si operating system is middleman ng application softwares and different computer hardware, si BIOS naman ay middleman ng all softwares and devices and other input and output devices. Kumbaga, to start an operating system, we need the help of BIOS kasi initially siya yung nag-configure kung sino ba yung mag-first boot, mag-second boot, kung ano ba yung settings mo doon sa BIOS. So, kung hindi pa kayo nakakita ng BIOS, ito yung interface ng BIOS. Ito yung makikita niyo sa BIOS. So, how to go to BIOS? Next slides, we will tackle about that. Okay? Si BIOS, ano ba yung mga features ni BIOS? Si BIOS, meron siyang features na
identifies, configures, tests, connects computer hardware to the OS immediately after the computer is turned on. So, yun yung mga basic or mga few common settings ni BIOS. And identifies, configures, tests, and connects computer to hardware. So, unlike a UEFI, mas maganda, mas marami na siyang features, mas marami siyang advantages unlike kay BIOS. So, we will talk about the differences between these two, the BIOS and the UEFI. Okay? Isa din dyan sa function ni BIOS ang POST, P-O-S-T, means power on self-test. Kung ano ba yung power on self-test, like this, I will show it to you. This one, this power on self-test, it will test, the BIOS will test all the devices attached to your computer systems, like the memory, the drive, the LAN, the CPU, other peripheral na naka-attach siya yung computer motherboard. Tinitest yan ni BIOS kung nag-work pa ba siya, kung ano ba yung health niya, kung 100% pa ba. Kung merong error, i-detect niya agad, i-display niya agad. Okay? So, pinaka-common is yung boot order na siniset natin, like yung experience ng mga students ko when we install the the Windows XP and Windows 7 operating system, kung saan yun naka-install, kung saan naka-install na drive yung operating system installer mo. So, sa boot order na feature ni BIOS, doon na part, kailangan mo siyang i-first boot. Para every time, o by that time na mag-restart ang computer, the BIOS will look for a installer na nakaset doon sa first boot mo. Kung merong installer, and then, the BIOS will read the installer and then will go to the installer menu, installer settings, to continue the installation procedure. Okay? To start the installation procedure. So, isa din sa isa din sa mga challenges sa BIOS ay itong boot order. Meaning, sa legacy BIOS or sa BIOS, yung old BIOS, sa legacy BIOS, pag hindi mo na properly arrange yung boot order, for example, you installed the operating system in this specific drive. For example, we install the operating system in the SSD, and then you have 3 drives, SSD and 2 hard drive. So, kung hindi mo na first boot yung SSD, which is doon naka-install yung operating system mo, hindi siya naka-first boot, merong instances, hindi na siya nag-o-occur ngayon. Pero noon, merong instances pag hindi mo na first boot kung saan naka-save yung operating system, naka-install yung operating system mo na drive, there's an instance na hindi talaga magbo-boot yung operating system. It's because the boot order is not properly arranged. Kumbaga, dapat kung saan naka-store ang operating system mo na drive, sa BIOS settings, sa boot order, siya yung pinakaunang i-boot ni BIOS. Kasi andun yung operating system naka-install. Okay? Pag meron ding settings na disable, enable, pag na-disable mo ang specific drive or specific device sa BIOS, nagtaka ka bakit sa OS, pagdating sa OS desktop, hindi mo magamit ang specific device, is because it is disabled on the BIOS. So, mayroong mga ganun na instances. Like for example, your LAN card, your USB ports, other ports na naka-attach, hindi siya magagamit kung naka-disable siya or hindi siya supported doon sa ating BIOS settings. Meron kasing instances na when you attach a drives or flash drives, cards na i-attach mo dyan sa computer system, hindi siya supported sa motherboard, it will not work. Meron siyang advances na kailangan mo i-tweak, meron siyang kailangan kang i-set or i-update mo ba yung BIOS mo para magamit ang specific device. Okay? Next. So, ito, kung makita nyo sa screen, ito yung
mukha ng UEFI at saka BIOS. So BIOS or legacy, isa lang yan siya. Okay? Sa right side, ito yung legacy. Si UEFI naman sa left side. Kung makita nyo, ang kaibahan talaga sa itsura pa lang, ma-identify nyo agad kung ano ba itong BIOS na ito, UEFI ba o legacy. Sa itsura pa lang. Si legacy or legacy BIOS is almost blue and black, ay blue and white siya talaga. Blue and white lang yung color niya. And then fewer lang yung makikita mo menu. Maliit lang yung functions niya, unlike kay UEFI na andyan na yung mga animations, maganda na yung UI niya. Meron na siya mga illustration, graphics, like the presentations regarding in your computer health, merong mga ganun. So next, si legacy BIOS. So legacy BIOS, ito yung the original traditional BIOS. It's been 25 years. So older BIOS or older OS talks to hardware through the BIOS instead of accessing hardware directly. So limited hardware support, no drivers for modern network, video, and storage devices. So when we talk about limited hardware support, kung na-try nyo na sa mga students ko, na-try na nila mag-install ng Windows XP and Windows 7 operating system, which is yun, yung mga operating system na yun is under pa sa BIOS legacy, legacy BIOS. So take note that yung mga computer operating system, yung operating system Windows 7 below, under pa yun sa legacy BIOS. So Windows 8 higher, yun, doon na nag-start yung UEFI. Okay? When we talk or we install the Windows 7 and Windows XP operating system, kung na-try nyo by looking the Windows Device Manager, like for instance, ipapakita ko sa inyo, gaya nito, right click nyo lang sa my computer, and then properties, and then depende kung anong versions ng Windows o OS nyo, Windows OS, basta look for the Device Manager. So when you go to Device Manager, makikita nyo dyan kung ano yung mga devices or firmwares na unlisted or hindi pa na-install. So when we talk about firmware and drivers, isa lang siya. Kasi si firmware, ito yung meron siyang, itinatawag natin, meron siyang microcodes o mga codes, mga programs in order to communicate, ang devices na naka-attach sa ating computer system, meron siyang firmware. Itong firmware ang tumutulong para maka-communicate si device kay operating system. Kumbaga, the devices na naka-attach will not function without this firmware, without the presence of this firmware. So, firmware or driver, isa lang yan siya. Okay? Dito sa Device Manager, makikita mo yung mga devices, lahat ng devices na naka-attach mo. Almost all of devices na naka-attach sa computer system mo is merong firmware. Meaning, pag ang firmware ng video mo, yung display drivers, pag unlisted siya or naka-question mark ito, it means the device drivers or the display drivers is not installed. Yun yung sa Windows 7 below. Limited hardware support, no drivers for modern network, video, and storage devices. It means pag naka-question mark siya, for example, itong network drivers or network adapters, pag yung LAN card mo, yung Wi-Fi mo is naka-question mark pa, it means it is not usable. Hindi mo pa siya magagamit kahit i-attach mo pa yung LAN cable dyan sa LAN port, hindi mo siya magagamit. It's because the firmware of the specific device is not installed. So, ano ba yung sinabi ko? Yung firmware is the microcode or program in each device sa ating computer system. Kahit yung mga modem, mga routers, meron yan siyang mga firmware. So, ang firmware is a microcode or program that communicates
to our operating system and other components or other software sa computer. Okay? Pag wala itong firmware or drivers, hindi magagamit yung specific device. Commonly, itong mga LAN, audio, sa XP, Windows XP, pag wala itong audio, hindi talaga tutunog yung audio ng speaker mo kahit naka-attach na yung jack. Sa printer or sa laptops, pag maraming wala dito, mga firmwares, hindi magpa-function. Hindi siya totally magpa-function. Next. So, ganun. Limited hardware support pag si legacy ang BIOS. O si BIOS mo, legacy BIOS ka pa. Limited ang hardware support. And then, unlike a UEFI, kung na-try nyo mag-install ng Windows 7 and Windows 8 higher, kung mapansin ninyo, si Windows 8 and higher operating systems, those drivers na pinakita ko kanina is automatically specified. Meaning, hindi na kayo magkamot ulo, hanapan ng device o hanapan ng drivers ng device na yan. It's because specified na lahat. Okay? So, merong mga nalilito, ano bitong BIOS, CMOS battery. So, BIOS is the firmware or the program to start the computer system. Si CMOS is a physical hardware, yung chip kung saan naka-install or naka-store yung BIOS settings. Okay? Si CMOS battery naman is siya yung backup battery ni CMOS para at least volatile, or at least ang settings ng BIOS natin na naka-store sa CMOS is persistent. Meaning, kung let's discuss this. Meron tayong explanation next slide sa CMOS and CMOS battery. Sige. UEFI. So ito yung user interface ng UEFI. From BIOS to UEFI. So why we need to replace the BIOS, the legacy BIOS from legacy BIOS to UEFI? Bakit siya pinalitan? So si legacy BIOS is already more than 25 years old. Matanda na siya. And then, si legacy BIOS has not the advantages or advances with the latest PC technology in the market today. So, latest technology market today is now standardized. Kumbaga, from the word itself, UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, unified, from the word unified, kumbaga standard na siya. Yung mga manufacturers ng computer system ngayon is standard na dapat unified na lahat yung mga kumbaga specified na lahat kung ano yung standard today. Standard today is hindi ka na dapat hindi na ang manufacturer na ang mag-provide ng firmwares for each devices. Okay? The legacy BIOS has the limitations. It can only boot from hard drives or hard disk drives from 2.1 terabyte or less. And then yung ginagamit din niyang partition style is MBR. So take note, MBR and GPT is another term, another na dapat nating tandaan when we install the operating system. Si MBR, siya yung ginagamit, or ang requirement ni MBR is legacy BIOS. Ang requirement ni GPT is UEFI. So UEFI dapat naka GPT yung partition style, legacy dapat naka MBR yung partition style. So next videos ating i-discuss thoroughly yung ano yung mga standards. Sige. Next is based on the Intel's EFI or Extensible Firmware Interface. It is started late 90s by the Intel. The UEFI is released on October 2002 by Intel and Titanium.
by 64 systems. And then sa 2005, the UEFI forum is born and take care about the UEFI. So, merong forum na na-born to standardize talaga. I-standardize talaga nila ang UEFI. I-unified nila lahat. Okay? And then, UEFI is a firmware specification. Firmware specification and not a firmware implementation. So, ano ibig sabihin? So, na-mention ko na kanina na si Windows, yung mga systems o operating systems under sa legacy BIOS is Windows 7 below. And then, the operating systems na under sa UEFI is si Windows 8 above. So, ano bang ibig sabihin ng firmware implementation, specification and firmware implementation? So, for example, think of a specific house or blueprint ng house nyo. So, if you have a blueprint of your house kung saan nakaplan lahat, nakaspecify din lahat kung ano yung mga specifications ng thickness ng wall mo, thickness ng metal mo, thickness ng column, color ng pintura, color ng roof, design, lahat nakaspecify doon sa blueprint ng house mo. And then, that blueprint, kung ano yung nakaspecify, yun din yung ini-implement mo sa actual, di ba? I-follow mo kung ano yung nakaspecify. And then, kung ikaw, binigay mo yung blueprint mo, may copy yung ibang tao sa blueprint mo, and then they copy what is specified in that blueprint, pwede nilang i-implement. So, not a firmware implementation, kabaliktaran. Kumbaga si house or si bahay, natayo na siya without this specification, and then by these government regulations na nire-require to get a may mga regulations, kaya mo ibinigay yung specification. Kumbaga na-implement na, kaya saka mo pa binigay yung specification ng bahay mo. Kumbaga, si Windows 7 below, although na-implement na yung drivers, na-provide na yung firmware for specific drivers, yung pinakita ko kanina sa Device Manager, but it is not specified, question mark pa siya halos, mayroong mga kakulangan sa drivers, although magamit mo yung specific device, sometimes, this VGA drivers, magagamit mo siya sometimes under sa legacy BIOS, but you cannot use the full potentials, like naka-standard pa yung driver niya. So you need also to update the driver para ma-use mo yung magamit mo talaga yung full potential ng specific driver of that device. Okay? Kumbaga, kung gusto mong gamitin yung LAN mo, yung Wi-Fi mo, kailangan mo i-install, kailangan mo hanapin yung firmware for that, or firmware or driver for that specific device. Yun yung under sa Windows 7 below. Unlike ngayon, under sa UEFI, yung sinabi nila na UEFI is a firmware specification, lahat ng firmware ng drivers or lahat ng firmware ng specific devices ay specify na lahat. Kumbaga, wala ka ng problema. Good to go ka na. Kung pagkatapos ma-install ang operating system, dapat ibigay mo pa yung install mo pa yon separately yung mga firmware ng specific devices. So, pero under kay UEFI, specified na lahat, wala ka ng problema. Kumbaga, yun yung pag-unified nila, pag-standardize ng mga every manufacturers ng these devices, yun yung nakasaad, I think yun yung nakasaad sa kanilang forum. Kumbaga, standardize nila lahat para si user wala ng problema, devices or drivers for the specific devices are provided na under sa UEFI, wala ka ng problema. Unlike na lang kung meron kang mga additional device na third-party devices na i-attach mo sa computer system under sa UEFI BIOS or UEFI BIOS. So, may sometimes required pa rin nila ang drivers. Okay? Para magamit mo. For example, yung third-party devices, mga recorder, mga mixer, mga microphone, mga camera. So, and then, I think nowadays, plug and play na lahat.
when you talk about plug and play, pag plug mo, automatic na install yung drivers niya. Sa panahon namin noon under sa legacy BIOS, so you need to keep those CDs na nagko-contain ng drivers or firmware drivers ng specific devices mo. You have to keep that in order for the next installation. You can use that. Hindi ka na magkamot ulo maghanap ng mga drivers through the internet, kasi ngayon, at I think obsolete na, wala na masyadong pinopost online na mga device, mga drivers sa internet. Kalimitan andun na sa Windows Update. Andun na sa Windows Update. Next. So, ito yung mga UEFI advantages. Kanina na-mention ko na si UEFI can support a large drives. For example, ito, UEFI can boot from large hard drives from greater than 2.2 terabyte. Kasi si Legacy is less than 2.1 and less than terabyte lang yung kaya niya. So, ano bang meaning nito? So, it means from other books or other kasi nag-read ako sa ibang sa online. So, merong mga instances na kumbaga you have a specific drive, like for example 4 terabyte, you have to install that, or you want to install that drive in your old computer na under pa sa legacy BIOS, which is stated here that legacy BIOS can only boot less than it can boot less than 2.1 terabyte, and then you have to install this you have purchased a 4 terabyte drive. Merong instances na mabubut niya ang drive, but I think lang hindi ko pa na-experience kasi napakamahal ng 4 terabyte na drive. Hindi ko pa na-experience. So, from the other video, sabi nila, magagamit mo yung 2.1 only. 2.1 ng 4 terabyte. So, the 4 terabyte or the remaining, we cannot use the remaining. It will be unallocated. 2.1 terabyte niya. So, useless pa rin. So, keep in mind that if you have bigger drives, sa legacy, hindi siya supported lahat. Hindi nyo siya magagamit lahat. Although, may instances na mag-boot, kaya nga, 2.1 terabyte lang yung allocation niya kasi yun lang yung kaya ni legacy. Unlike a UEFI na kaya niyang i-boot ng malakihang drives, hindi lang 2.2 terabytes. And then, from partitioning, we talk about partitioning, kung paano mo i-divide yung specific drive mo under sa legacy. Si legacy, you can only partition your drives 4 times. Isang primary, the rest is logical na. So, 4 na partition lang yung kaya ni legacy. Unlike kay UEFI na todo o kahit ilan kaya niyang i-partition, kaya niyang i-handle ang partition. So, si UEFI can create multiple partitions, hindi lang siya limited into 4 partitions unlike kay legacy. So, based on my experience, I think applicable pa siguro siya ngayon. Sa legacy, based on our experience, hindi siya paramihan ng partitions. Kasi may instance na kung hindi ka ganun ka bilis yung computer mo, kung maraming partitions under sa legacy, kung lagay natin more than 3 or 4 partitions yung drive mo under sa legacy, may instances na hindi niya kaya, maglalag kasi marami siyang i-process na partition. So, hindi siya paramihan ng partition noon. For example, 2 partition, okay na yan. Based on our experience. Sa UEFI, I think, unlimited talaga siya, pero hindi pa rin siya paramihan. Ano bang purpose mo? Bakit? Anong gusto mo? Per drive, iba yung, per partition, iba yung naka-contain. Okay? So, si UEFI, kanina, si Legacy BIOS, it uses MBR partition scheme. Si UEFI is using this GPT scheme, partition scheme. Si grid partition table. Okay? So, also supports FAT and removable media. So, later in next video,
i-separate natin, i-discuss itong GPT and MBR. Basta take note, si legacy BIOS is using MBR partition scheme, si UEFI is using a GPT partition scheme. So I will explain that in the next video kasi mahaba-haba rin yung kakaining oras. Next, si non-volatile BIOS memory. So we talk about memory. Sa basic concept ng computer, meron tayong volatile and non-volatile. So volatile type of memory, ito yung si RAM o random access memory. Tinatawag siyang volatile because when there's a power, the data used persists. Andun yung data kung merong power. Pag walang power, mawawala din yung data na nakastore sa RAM. So meron bang data na nastore sa RAM? So i-summarize ko lang sa basic computer concepts na si RAM holds also data temporarily. Kung hindi mo na Control S or Control Save yung ginagawa mo sa Word, which is yung sa Word mo pa ginagawa, it is temporarily processing or stored in the RAM. Kung hindi mo na Control S, hindi yun matatransfer sa secondary drive, which is your hard drive. So si non-volatile kabaliktaran. Non-volatile memory, meron siya mga codes or programs na persistent. May kuryente man wala, andun pa rin yung data or configuration sa memory na yan. Ito na yung CMOS, si complementary metal oxide semiconductor. So kung saan nasa-store yung BIOS settings, BIOS configurations natin, yung specific chip, ito yung tinatawag natin CMOS. Itong CMOS is a non-volatile type of memory. So kuha si BIOS, na-store ang settings niya sa CMOS. Ang CMOS is a non-volatile type of memory chip. Meaning, kung ano yung configuration kay CMOS, dahil non-volatile siya, persistent siya. Meron mang kuryente o wala, persistent siya. This day, it using flash memory sa mga UEFI ng mga system, hindi mo na makita ang ganitong itsurang BIOS. Kumbaga, chip na siya, naka-installed sa motherboard. Okay, non-volatile means persistent yung data, but bakit, for example, bakit meron siyang backup battery? Bakit siya kailangang merong battery? Si CMOS. So based on my opinion, this is my opinion kasi. On my opinion, when we talk about non-volatile and volatile, si volatile, andulo na yung data pag mayroong kuryente. Si non-volatile, ang data is persistent kahit meron man o walang kuryente. For example, non-volatile type of memory is the secondary drive. Non-volatile type of memory yan. Pag na-save mo yung data dyan, every time na you want to access that data, andyan siya. Mag-restart man yung computer, andyan siya. So, bakit si CMOS kaya, on my opinion, bakit si CMOS kaya kailangan siya ng battery? So, for instance, itong battery, makikita nyo sa inyong motherboard, akala nyo, it is only for the time settings, para ang time is nag-continue, o akala nyo, para lang ito sa time, it is also holds the BIOS settings. Backup pa rin ito sa BIOS settings. Doon, sa non-volatile type of memory na hard drive, ang sinisave kasi natin doon is data, hindi settings. Data ating sinisave doon, hindi settings, kaya hindi siya ginagamitan ng baterya. Unlike dito kay CMOS or si BIOS, ang BIOS kasi na settings, kailangan siya, for my opinion lang ha, si BIOS kasi, settings kasi ang ating, settings and configurations kasi ang ating sinisave sa CMOS. Kaya siguro ginagamitan siya ng CMOS battery. So hindi data yung sinisave natin ha, settings and configurations ng BIOS. Kaya kung magtaka kayo,
na if your battery is dead, yung CMOS battery mo is dead na, wala na siya or wala ka talagang CMOS battery, kung magtaka kayo, hindi siya automatic nagbo-boot. Kailangan mo pa siya i-reconfigure sa BIOS. Kumbaga, i-first boot mo pa yung drive na kung saan naka-save yung operating system mo. And then, next day, ganun na naman. Hindi siya automatic. I-reconfigure mo naman. It's because si BIOS battery or si CMOS battery, siya yung nagpapapersist sa BIOS setting doon sa CMOS mo. Okay? So, I think nakuha nyo. It is just based on my opinion. BIOS has the configurations and settings stored on the CMOS, the complementary metal oxide semiconductor. That CMOS is a non-volatile type of memory, which means the data or settings stored in that specific memory will be persisted every time the computer powers on or powers off, and then it is backed up by battery. Okay? Kung mapansin nyo, laptop man o system unit, pag wala yung battery, hindi talaga siya automatic nag-start. Kumbaga, yung settings mo na-reset. Yung BIOS settings mo na-reset. Ito ang pinaka-importance ng battery or CMOS battery natin. So, how to access the BIOS? So, accessing the BIOS, the first time na computer starts up, mapa-BIOS man or UEFI ha, depende kung anong manufacturer mo, kung hindi mag-display dito sa screen mo kung ano yung dapat mo pindutin para makapunta ka sa BIOS setup. Try to look sa internet kung ano yung BIOS button niya. Commonly, ang BIOS buttons is escape, F1, F2, delete, etc. Depende talaga sa manufacturer natin kung ano ang style ng pag-boot nila. So, kung legacy BIOS, ipapakita ng legacy BIOS kung ano yung pindutin. Sa UEFI, hindi mo na makita kung ano yung pipindutin mo kasi isa sa mga features ni UEFI BIOS is fast boot. Meaning, fast boot siya, hindi niya ipapakita yung post power on self-test, hindi niya ipapakita. Automatic, pag-press mo ng power button sa system unit, ang unang mag-display is a logo ng manufacturer. After that, the operating system is loading na. Unlike kay legacy BIOS na it will display the post messages, and then meron pa siyang mga delay seconds na delay, and then bago magpunta sa Windows operating system logo. Merong mga ganon. So, isa sa features ni UEFI BIOS, UEFI is fast boot. Fast boot, madali din siyang i-shutdown. Okay? Yun lang yung mga basic na kaibahan nila. Advantages ni BIOS, ni UEFI kay legacy BIOS. Next is summary. Okay. Si BIOS is a firmware or a program responsible for starting the computer system. Meaning, pag disorganized, not configured, na-reset yung BIOS settings natin, may problema sa pag-boot ng computer operating system natin. Si CMOS is a non-volatile type of memory, the physical chip kung saan nakastore yung BIOS. Ito ang tinatawag natin CMOS. CMOS holds the BIOS configurations. And then si CMOS is a non-volatile type of memory. It means the data is persisted, the configuration is persisted. On my opinion, it is backed up by battery or meron siyang CMOS battery kasi hindi data yung sinisave natin dito sa non-volatile type of memory, settings and configurations yung sinisave natin dito. Kaya siguro meron siyang battery. So, CMOS battery used not only for system date and time but also saves the BIOS settings. Okay? Si legacy BIOS, old siya. Si UEFI is new. Si legacy BIOS, under sa mga legacy BIOS is Windows 7 below operating system. MBR yung partition scheme niya is MBR, Master Boot Record.
and then legacy BIOS can only boot 2.1 terabyte drives and below, and you can also create up to 4 possible disk partitions. Regular boot lang. Pag startup, regular boot lang. Unlike a UEFI, it is used by Windows 8 or higher operating systems. GPT yung partition scheme niya, GID partition table, and then it can boot more than 2.2 terabytes or higher, and it can create more than 4 partitions. Fast boot din siya. Si UEFI BIOS, UEFI specified na ang drivers, firmware drivers, each devices sa computer system na naka-attach, specified na ang firmware or drivers. Unlike a legacy na ikaw pa yung mag-install, maghanap sa internet para for that specific drives or specific drivers ng specific device mo, i-download mo, i-install mo, ikaw pa yung maghanap. Okay? I think yun lang yung mga basic na kaalaman ko na in-share ko sa inyo regarding sa BIOS and UEFI. It is important upon installing operating system that you must know what is the differences of these two. Kumbaga, based on my experience, I have a legacy BIOS na computer system sa bahay, and then in-upgrade ko siya from Windows 7, in-upgrade ko siya sa Windows 10. So I must know what is the basics kasi MBR yon, and then to GPT. So it means yung drives ko from MBR, which is I want to install or upgrade it to Windows 7, MBR yung partition scheme niya, I have to convert that MBR partition scheme into GPT para compatible. Para may mga instance na ganyan. Pero merong mga instances, take note that converting the partition scheme of a specific device or specific drive from MBR to GPT, GPT to MBR, converting that by not using these third-party tools. For example, for my instance, I am using the ISAS Partition Master to convert the partition scheme of my drive para makompatible siya under sa UEFI system. So, kung hindi ka gumamit niyan, may instances na madidelete yung mga files mo inside sa drives mo. Kasi normally, para ma-convert ang partition scheme from MBR to GPT, GPT to MBR, the data must be deleted para ma-convert siya. So, the safest way is to use the ISAS Partition Master para hindi mawawala yung data sa drive mo. So, meron ding mga instances na like, for example, ito, ipapakita ko sa inyo. Kung mag-create ka ng Windows installer by using this Windows 7 DVD tool, and then yung other application like Power ISO or other third-party applications that you want to use to create a bootable media using the Windows 7 or Windows XP. Basta Windows 7 below na mga operating system. Normally, pag nag-create ka ng bootable media under sa Windows 7 or Windows XP, ang automatically, ang partition scheme niya is MBR, and then ang target file system niya is legacy BIOS. So, pag ginamit mo yun, but you are going to downgrade your Windows 10 operating system, and take note that Windows 10 operating system is under sa UEFI system, and then it uses GPT partition scheme. Take note that there is a error upon installing that drive na create mo. Ang target niya is MBR, and then ang target file system niya is legacy. So, kung mag-error siya kasi hindi siya mismatch yung BIOS niya, you use BIOS and then you want to install it so UEFI system, merong mga instances na hindi talaga mag-continue. Kung mag-continue man, mag-error naman doon sa partition scheme, which is ang Windows 10 as GPT, and then ang na-create mo is MBR,
pag kung i-pursue mo yun, para maka-install ka, kailangan ma-delete yung all drives, all partition na naka-GPT para ma-convert siya into MBR. So, take note, delikado yun, mawawala talaga yung files mo. And when it comes to recovering, mahihirapan kayo mag-recover sa mga files pag na-delete siya. Okay? So, like for example, ito, gumamit ka ng Rufus. Sa Rufus, merong choices na kung mag-create ka ng operating system, ma-select mo yun doon kung ano ba yung target, BIOS ba or UEFI, UEFI lang only ba or BIOS only ba, and then ang file system niya is MBR ba or GPT. So maka-create ka. Kaya lang dapat talaga meron kang alam kung ano bang kaibahan ng MBR, kung saan ba compatible sa MBR, saan ba compatible sa GPT. Yung mga ganon. So depende pa rin sa installer na gagamitin mo kung compatible ba siya or supported ba siya sa UEFI o hindi. So, ganun. Pag hindi siya supported, hindi lalabas yung MBR or GPT. Hindi lalabas yung kung saan papunta. Kumbaga, kung hindi supported yung UEFI, by default, ang file system niya, target is BIOS, legacy BIOS, and then ang partition scheme niya is MBR. Kung hindi supported ng installer, ang UEFI. Pag supported ng installer, ang UEFI doon sa Rufus na tool, makikita mo talaga na supported siya, makaselect ka. For example, Windows 7 na installer. I-install mo sa UEFI system under sa GPT nga partition scheme. Doon pa lang sa Rufus na choices makikita mo na. So, ganun. Para iwas error, take note that Windows 7 below is legacy BIOS, and then MBR partition scheme. Windows 8 higher is UEFI file system, and then it uses GPT. So, kung Windows 7, basta ganun. If you want to reformat a operating system na under sa UEFI or UEFI, you must use the GPT partition scheme sa installer mo. Sa iba naman, sa Windows 7 below, you must use the MBR partition scheme sa installer mo. So, yun lang. I think naliwanagan kayo doon sa doon sa explanation ko. Not all of the explanation are from the internet. Ang iba doon is based on my experience. So, nowadays, halos lahat UEFI file system na. Wala nang legacy. Okay? So, that's all for today. The MBR, or we'll discuss next video si MBR and then si GPT, yung mga file systems, si NTFS, FAT32, exFAT, ano ba itong mga file system na ito? Si mga storage interface, si SATA IDE, si M.2, si NVMe, yung mga ganun. So, we'll discuss that next video. Thank you. Have a nice day.